Hello guys, good morning. So for today's video, this is ganap kahapon. So Lunes na naman guys at may pasok na naman ng estudyante. So kailangan na naman gumising ng alas 4 ng umaga. Buti na lang talaga guys at nakasama nga yung aking katawan, hindi na ako nilagnat ng gabi. So ang pakiramdam ko na lang ngayon ay masakit nga yung aking mga braso at saka yung aking buong katawan. So effective nga siguro yung ginawa kong pagsusuob guys. So nung umaga tapos nung gabi bago matulog ay nagsuob nga ulit ako. So okay lang kahit masakit ng aking katawan, kaya naman yan guys, wag lang talaga akong lagnatin dahil talagang nakakapanghina. Halos 3 araw nga ding nagpabalik-balik yung aking lagnat sa madaling araw, pero sana nga ay wag na nga bumalik at talagang napakahirap. At ayun na nga, balik na nga tayo dito sa aking video. Pagkatapos ko nga uminom ng maligamgam na tubig dyan, ay inayos ko nga muna itong aking mga hinugasan nung gabi, nilagay ko nga muna sa tauban. Pagkatapos nga ay kumuha na nga ako dito ng tusino at saka itlog para pambaon at pangulam ng aking mga estudyante, pati na din si sir dahil nga pang umaga na rin siya. Ginawa ko lang omelette itong itlog. So sana lalagyan ko nga siya ng cheese kaso naubusan na nga kami ng cheese. Pagkatapos kong lutuin yung itlog, isinalang ko na nga rin itong tusino. Tinusta ko lang siya ng kaunti guys dahil ganyan ang gusto ni Dayan, yung medyo sunog-sunog, o diba? Kakaiba talaga ang batang yun. Ang gusto niyo kahit sa kanin guys, gusto niyo ay sunog. Pagkatapos ko nga magluto ng ulam dyan, ay nagtoothbrush at naghilamos na nga rin ako. Tapos nagbihis na ako at gigisingin ko na nga itong si Dayan. So ayan guys, hirap na naman siya bumangon kasi Lunes. Pero kapag walang pasok, ay minsan nauuna pa yan sa akin magising guys. So 'di ba? Kakaiba talaga. Maya-maya nga lang ay bumangon na nga rin siya at bumaba at ayan pinaghanda ko na rin nga siya ng kanyang almusal at habang nag-aalmusal nga siya ay nagpe-prepare nga ako ng kanilang pambaon. So si sir ay nilagyan ko lang ng kaunting itlog dahil may pambaon nga siyang paksiw. So yung sa kanila ni ate ay tusino at itlog. At habang hinihintay ko nga si Dayan matapos yan sa pagligo ay humiga nga muna ako dito at parang nahihilo nga ako ng mga oras na yan guys. Fast forward na nga, tapos na nga kumain at maligo dyan si Dayan, kaya ayan, bibihisan ko na nga siya. Ilagyan ko na nga siya ng towel sa likod, tapos may medyas at sasapatusan ko lang siya dyan. Sinuklayan ko nga lang dyan si Dayan, hindi ko nga muna siya pinuyuran dahil nga basang-basa pa yung kanyang buhok. So sa tindahan ko na nga lang siya pupuyudan. Ayan, kinuha ko na nga yung susi at kami paalis na. Kinuha ko na rin nga itong motor at kami lalabas na. So ayan, maaga pa naman guys, pero pagdating nga namin sa tindahan, ay naabutan nga namin si mama na nagwawalis na. Grabe guys, nakakahingal ng voice over. At ayun, after 3 days nga ng aking pagkakasakit, ayan lang ulit ako nakapunta sa tindahan. So nakakapunta naman ako guys saglit laang pag may kukunin o kaya may bibilhin. Ayan, isa-isa ko na nga inilabas yung mga paninda na natitira. Kaunti nga lang yung paninda ni mama dyan guys kasi nga hindi siya nakapamili nung nakaraang araw dahil nga hindi ako makapagbantay kaya hindi siya makaalis. So malungkot nga ang tindahan, kukunti na nga ang mga prutas, konti na yung mga local na prutas. Fast forward na nga ulit, maya-maya nga noon ay lumabas na nga itong mga chikiting. At ayan, nagpuyod na naman sila sa kanilang sarili. Dahil sabi ko nga sa kanila, magpuyod na sila at ako ay nagde-display pa. At ayan, tingnan nyo naman, tapos si Amara magpuyod. Tapos pinupuyuran niya si Dayan. O tingnan nyo guys, ang galing-galing talaga ni Amara. Napaka-matured na talaga niya ng isip. Ayan, binibaby niya dyan si Dayan. Sana nga, lagi na lang kayong ganyan, sweet, uy. After nga nilang magpuyod at natapos na nga ako mag-display, ay tinignan ko nga yung mga kuko nila at mahahaba na. Kaya sabi ko nga, ay kukuhan ko nga muna sila. After ko nga silang makukuhan, ayan, nagre-ready na nga kami para ihahatid ko na nga sila sa school. At ayan, nag-kiss nga muna sila sa kanilang mami at nagpaalam. So dahil nga Monday kahapon, maaga ko silang inihatid kasi nga may flag ceremony sila. After ko nga maihatid yung dalawa, ay binalikan ko naman itong si Ate Apple. So babay muna sa inyong tatlo. At after ko nga maihatid yung tatlo, bumalik na nga agad ako sa tindahan. At si Ate Kate naman ang aking hihintayin. At ayan, for the timpla na nga ng kape ang person dahil kulang ang morning kapag walang coffee. Dahil coffee is life. At habang nagkakape nga ako dyan, ay dumating na nga din itong si Ate Kate. So, dala-dala niya nga yung mga damit na iprenilab niya. So, ayan, dadalhin niya daw sa school kasi nandun yung mga nag-mine. So, diba? Ubus na naman ang kanyang damit, guys. Ipiprenilab niya yan, tapos bibili na naman siya ng panibago. O, diba? At ayan na rin yung tuko, nakikisabay sa aking voice over. Patapos na, saka pa nakisabay. Mama Mia naman talaga, kung hindi manok, ay tuko. O, diba? Ang galing nila. So, ayun na nga. On the way na nga kami sa school ni Ate Kate. Ihahatid ko muna siya. So, that's it for today's video. Wait for part 2. Bye!